Problema ngayon ng ilang magsasaka ang kakulangan ng farm laborers sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Sinimulan na ang pagtatanim ng palay sa iba't ibang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sabog tanim o direct seeding ang ginagawa ng mga magsasaka dahil sa kawalan ng farm laborer o mga mauupahan na magtatanim ng palay. Pahirap daw ito sa mga magsasaka. Kung direct seeding kasi, asahan daw na mas maraming damo na tutubo sa palayan at mangangailangan pa ng herbicide para maprotektahan ang mga pananim na palay. Kung baga sa lipat tanim, yung makukuha mo sa isang hektarya, 120 kaban. Oo, nung direct seeding, mga 90, nabawasan din. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, mula sa mahigit 2,000 registered na farm laborer sa bayan, nasa halos 500 farm laborer na lang ang nakakatuwang ng mga magsasaka sa pagtatanim ng palay. 700 hanggang 850 pesos ang arawang bayad ng mga farm laborer. Idagdag pang pagkain nila sa maghapon. Ang pinakadahilan daw kung bakit kukonti na lang ang farm laborer ay dahil nag-shift na sila sa ibang trabaho. Kasi po, yun nga ang problema nila, yung mga labor, yung mga taong i-hire ay wala na kukunti na talagang ma-hire na laborer sa pagtatanim. Ang nakikitang disadvantage sa direct seeding ay ang kakaunting production sa palay. Ito raw ang pinangangambahan ng mga magsasaka. Pero umaasa pa rin ang Agriculture Office na mas mataas pa rin ang inaasahang produksyon ng palay ngayong taon kumpara noong 2023 dahil 90 hanggang 100% ang inaasahang magtatanim ng palay ngayon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.